What's up you guys? Good morning, good evening, good afternoon. Saan man kayong lupalok ng mundo? Hello, hello, hello. My name is Anna O. And welcome back to my channel. I'll roll up, shorty, I'll roll up, it's your anniversary is. What's up you guys? It's me again, Anna O. And bago ako mag-start, please, for those who haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and click the bell button for more updates. And if you have questions after this video, just leave a comment. And yeah, let's start. Okay guys, for today's topic is about some mga sample questions for your K1 visa interview at US Embassy Manila. Okay? Yung previous video na ginawa ko is yung what to bring before sa interview or pagdating sa interview, whatever. Basta kung yung bibitbitin nyo. Sabi ko nga sa last video. And then for today, since may mga nagtanong, may mga emails, comments ako na nababasa for sample questions and all that. And then ito, again, itong mga sasabihin kong sample questions is yung iba na encounter ko, and then yung iba is yung common naman sa mga nakakasama ko na itinanong sa kanila. Ayun, so bago tayo pumunta sa pinaka-final interview, first window, sa first window is iabot nyo, yung first window, ang tanong lang doon sa first window ay yung fiancé mo, pangalan ng fiancé mo, address sa US. Lang yung tatandaan kong tinanong sa akin noon. And then sa second window, after nyong tanongin nung isa sa isang window, sa second window naman, ano lang dun is yung biometrics. So after nyo naman ng biometrics, sa third window, ayun na yung kukunin ng lahat, yung like kukunin na yung SENUMER nyo, NSO, NBI, dun nyo na ibibigay lahat yun, pati yung medical nyo. So kung yung mga dala nyo, dun nyo na ibibigay sa third window. And then, papipilahin ulit kayo for the next window, yun yung pinaka-final. Papipilahin ulit kayo doon kasi may nakapila. Tapos tatawagin lang yung number nyo. And then yun na yung pinaka-final with American Consul. So yun na yun. Yun yung tatanungin kayo. And yung mga tanong din na ibibigay sa inyo is regarding lang din doon sa I-129F na pinasa ng fiancé nyo sa USCIS, na pinasa naman ng NBC dito sa US Embassy Manila. So, yun lang muna yun. And then, eto naman yung mga sample questions. Okay, first question. Sabi ko lagi, pag sa interview, you don't need to worry. Hindi nyo kailangang matakot. Kasi sabi ko nga, if the relationship is bona fide, hindi naman kailangang mag-alala sa pwedeng maging resulta nun. Kasi, chillax lang tayo. Ayun, pero, syempre, hindi naman tayo lahat is nakaka-alala, especially sa mga dates. So, may kilala akong mga tao na ulyanin talaga pagdating sa dates. So, here we go. Sample questions ay, syempre, name ng fiancé nyo. Well, you have to know yung pati middle name niya, kung may middle name siya. Yun, yung buong pangalan ng fiancé nyo. Ilang taon na siya. Yung address niya. And then, saan siya nag-work? Ano yung position niya sa work? And then, kung alam nyo yung annual income niya, kasi minsan, depende kasi sa consul kung trip niyong tanongin yung mga bagay na yun. Ngayon, kung may idea ka sa annual income niya. And then, yung iba pa dun is kung divorce ba siya. Ngayon, kung divorce siya, kailan siya kinasal? Kailan siya na-divorce? Bakit na-divorce? Bakit hindi nag-workout yung previous marriage niya? And then, kung may anak ba siya sa previous marriage niya? Ilan yon? Ilan ang anak niya? Ano yung mga pangalan nila? Ano yung mga edad nila? And then, pagdating naman sa relationship nyo naman, syempre, yun yung how did you guys meet? Ayun, i-explain yun, or sabihin nyo lang yun, saan kayo nagkakilala. And then, kailan nag-start yung romantic relationship nyo? Yung question pa dun is, ano yung ways nyo to communicate? Call ba? Viber ba? Messenger ba? May mga app naman, diba? So, saang website kayo nagkakilala?
kung nagpapadala ba ng gift yung fiancé mo sa'yo, na-meet na muna ba yung family niya, o na-meet na ba niya yung family niyo, kailan kayo unang nagkita in person, yung mga ganong bagay na napakasimple. And minsan kasi, yun yun, nagigets ko yun eh, minsan sa kaba mo, parang kahit na alam yung storya, pero dahil kinakabahan ka, hindi mo alam kung paano mo sasagutin. So, yun lang yun, try to relax para at least yung, alam mo yun, mas maganda na pagharap mo sa console is para ka lang nagkukwento ng love story mo. Ayun, although yung interview naman is nagla-last lang ng 5 to 15 minutes, depende rin kasi, ayun, napaka-simple lang ng tanong, napaka-basic lang ng tanong. And then, sabi ko nga dun sa previous video ko, yung mga questions naman is mostly manggagaling dun sa I-129F packet na sinend ng fiancé nyo sa USCIS na pinadala naman dyan sa US Embassy. So, kailangan nyo lang mag-usap ng fiancé nyo kung ano yung mga pinaglalagay pa niyang infos dun, or kung ano yung mga detalye pa na hindi pa niya nasasabi sa'yo na kailangan mong malaman. Ayun, especially siguro yung dun sa divorce decree niya, kung may mga previous marriage niya na hindi niya na-mention, or somehow hindi niya na-share sa'yo kung ano yung reason nun. Alamin mo lang ng konti, hindi naman kailangan buong-buo yung detail eh. Ano ba? Ayun lang muna siguro, kasi yun lang naman yung mga typical questions. Again, you just have to relax. And then, syempre, sabi nga, dasal. Ginawa ko rin naman yun. Nagdasal din. Andun din yung kaba. Kaya nga sabi ko, gets na gets ko yung feelings nyo. Ayun, basta hindi naman yung magtatanong yung mga consul na hindi related sa'yo at sa relationship mo. Ngayon, kung yung tanong naman is about dun sa divorce decree niya, baka meron naman sa site mo na ikaw naman is kinasal before ba? May history ka ba? May anak ka ba? May anak ka ba ngayon? Or may anak ka ba sa previous marriage mo? I mean, ano lang, mas magandang sabihin lagi yung totoo. Mas maganda na, ito din yung isa pang magandang advice sa akin before. Pag tinanong ka, sagot lang ng diretso, wag mo nang dudugtungan, wag ka nang, alam mo yun, wag ka nang magbibigay ng hint pa kung saan pa ikaw tatanungin ng consul para hindi na mag-dig pa dun sa story or dun sa topic na i-open ng consul. So, pag tinanong ka lang niya, kung yes lang ang sagot, yes lang ang sagot, ganun lang, wag mo nang i-elaborate pa. Yun lang yung magandang payong nakuha ko before para mas maikli. Alam mo yun, para hindi na magka-issue. Kasi baka magkamali ka pa, magkwentuhan pa kayo, tapos magpunta pa sa iba. Tapos, you know, ayan, so, napaka-basic lang naman. Ako, siguro, I had 3 to 4 questions lang, syempre, dun sa pinaka, final interview. And then, yun lang muna for tonight, for today, kung ano mang araw ngayon dyan, or oras, saan mang kayo lupalok ng mundo. Ayun lang muna, hope nakatulong yung mga sample questions na binigay ko. And then, kahit na maikli, ayun, I hope nakatulong. And yun lang muna. Ciao, babies. Hi guys, if you could also please visit and like my new Facebook page. It's Anna O, and you can also send a message or questions or any suggestions, and I would love to read it. And there you go. See you guys next time. Bye!